Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng chapter 2 ng Gospel according to Mark, maaari nating masabi na ang Panginoong Hesus ay madaling makapagsindi ng mitsa para magsimula siya ng pakikipagbanggaan with the religious leaders ng kanyang panahon. Nang siya ay maging visible sa publiko at magpasimula ng kanyang ministeryo sa sangkatauhan, particularly sa kanyang mga kababayan, hanggang sa pagbabalik niya sa langit, Jesus ay naging aktibo sa pakikipagsalungatan sa mga paniniwala, pagtuturo ng mga religious teachers tungkol sa mga kautusan sa lumang tipan at mga tradisyon na kanilang pinasimulaan at mahigpit na pinag-uutos na tuparin ng kanilang mga kababayang Hudyo. Sa pasimula pa lamang ng chapter 2 ng Gospel ni Mark, ay makalawang beses agad na nagkaroon ng pagsasalungatan si Jesus laban sa mga religious teachers, kasama na din ang mga Fariseo at mga Eskriba. Ang unang pangyayari ay nang publicly pinatawad ni Jesus ang kasalanan ng paralitiko, chapter 2 verse 5. At pagkatapos ng pangyayaring iyon, sa chapter 2 verse 16 naman, ay nang siya, si Jesus ay umattend ng party sa tahanan ni Levi at nakisama at nakisaya kasama ang mga publikano at iba pang mga makasalanan ng bayan. Para sa mga religious leaders, ang dalawang ginawang iyon ni Jesus ay kanyang nilabag ang kautusan ng Diyos. Sa ating mga talatang binasa kanina sa chapter 2 verses 18 to 22 ng Gospel ni Mark, ay sumiklab na naman ang isa pang salungatan between Jesus and the religious leaders. At sa pagkakataong ito, ang salungatan ay tungkol naman sa isa sa marami nilang tradisyon na pinatutupad sa mga Hudyo. Minsan pamuling nangahas ang Panginoong Hesus na kontrahin ang kanilang maling pagkaunawa sa kautusan at tradisyon o ritual na kanilang ginagawa. And because of that, again, they felt offended. Para sa akin, ang pinakamahirap na kausap na tao na wala kayong mararating na kasunduan o pagkakasundo ay yung mga panatiko sa kanilang relihiyon, yung tinatawag nating religious fanatics. Ang mga religious fanatics na tinutukoy ko ay yung mga taong tightly ay pinanghahawakan ng gusto ang kanilang mga tradisyon, mga ritual na gawa na nagbubunga sa kanila upang sila ay maging mga legalismo. Dito sa ating bansa, usong-uso ang mga debate sa probinsya ng mga sekta na nagsasabi na sila ang mga tunay na Kristiyano. Minsan, ako ay nanood ng isang debate at nauwi ito sa rambulan sa mismong plaza ng bayan. Ito ay nagpapatunay lamang na ang mga relihiyosong mga taong ito ay mabangis pa sa mga demonyo kung magalit, lalo na kung inyong mapapatunayan mula sa Bible na ang kanilang bagay na pinaniniwalaan at tinuturo ay labag sa sinasabi ng Diyos. Ganitong mga uri ng religious people ang kaharap ni Jesus sa mga pagkakataong iyon. Ayon sa ating binasang teksto, Jesus was facing criticism from a group of people who are very religious but do not know God. They know the rules, the rituals, but they don't know the life-changing power of a personal relationship with God. 2 Timothy 3:5. Sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit pinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito. Sa Titus 1:16, ganito naman ang sinasabi. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit siya ay pinagkakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sila ay kasuklam-suklam, masuwayin at hindi makagagawa ng anumang mabuti. Napag-aralan natin noong una
ang salungatan ni Jesus at ng mga religious leaders tungkol sa kapangyarihan ni Jesus na magpatawad ng kasalanan. At last Sunday, ang salungatan sa pakikitungo ni Jesus sa mga makasalanan. Sa ating teksto naman ngayon ay ating makikita ang salungatan ni Jesus with the religious leaders about fasting o pag-aayuno. Kadalasan, ang mga tao, pati na rin ang mga ibang mga nag-aangkin na sila ay mga Kristiyano, ay naniniwala na sa pagsunod nila sa mga ritual na bagay na nagmula sa tradisyon ng mahabang panahon ng kasaysayang Kristyanismo o maging ang tinatawag nating mga sakramento na ating pinanghahawakan at mahigpit na sinusunod ay makapagdadala sa kanila sa maayos na katatayuan sa harapan ng Diyos. Or in other words, by obeying rituals and sacraments, some believe they will earn God's favor. For instance, some people believe that baptism can save the soul. Kaya't ang sanggol na namatay sa kapanganakan at hindi nabinyagan, ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa limbo. How about the Roman Catholic Church? They observe 7 different sacraments that they believe can produce salvation. In reality, and according to God's written word, the Bible, God's salvation and blessing comes only through grace. Kaya't ngayong umaga ay ating pansinin ang 3 mahahalagang punto with their subpoints na ipakikita sa atin ng teksto at kung papaano ipiniliwanag ni Jesus ang mga katotohanan ng Diyos tungkol sa maling pagkaunawa ng mga religious teachers sa katuroan ng Diyos. Ang unang mahalagang punto o the first important point ay makikita natin sa verse 18. Si Jesus at ang pagpuna sa kanya. Verse 18. Ang mga alagad ni Juan at yaong sa mga Fariseo ay nag-aayuno. At sila, ang sila na binabanggit sa talatang ito ay yung mga religious teachers na nagmamatyag sa bawat kilos at pagtuturo ni Jesus. At nang sila ay lumapit kay Jesus, ay kanilang sinabi sa kanya, bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at yaong sa mga Fariseo? Ngunit ang mga alagad mo ay hindi nag-aayuno. Sa verse na ito, makikita natin ang ritual. Sinasabi sa atin ng verse na ang mga Fariseo at mga alagad ni Juan Bautista ay kilala sa kanilang pag-aayuno at ito ay naging mahigpit na bahagi ng kanilang buhay. Ang ibig sabihin ng fasting ay a time of self-denial. Sa panahon ng fasting, ang makalamang naisin ay itinatanggi at ang buong atensyon ng kaisipan at kalooban ng isang nag-aayuno ay sinisikap na mapalapit ng lubos sa presensya ng Diyos. Sa Old Testament, sa aklat ng Leviticus chapter 16, verses 29 to 31, ganito ang ating mababasa. Ito naman ang mga tuntunin dapat gawin ng mga katutubong Israelita at ng mga dayuhang naninirahang kasama nila. At ito'y dapat sundin magpakailanman. Sa 10 araw ng 7 buwan, dapat silang mag-ayuno at huwag magtrabaho, katulad ng araw ng pamamahinga. Sapagkat sa araw na iyon, gagawin ang seremonya ng pagtubos sa kanilang mga kasalanan para sila'y maging malinis sa presensya ng Panginoon. Sa talatang ito, maliwanag na ang pag-aayuno ay bahagi ng ceremonial law. Ang ceremonial law ay ang paglalarawan ng gagawing pagliligtas at paglilinis ni Jesus sa kasalanan ng kanyang mga tao o yaong mga taong mananampalataya sa kanya. Paglilinaw lamang sa lahat, tayong mga Kristiyano ay hindi sakop ng ceremonial law, pagkat ito ay binigay para lamang sa mga Hudyo. Maliwanag sa talata na minsan 1 taong dapat gawin ng mga Israelita at ng mga dayuhang naninirahan
o yung mga tinatawag nating proselyte o converts to Judaism. Minsan lamang isang taon gawin ang pag-aayuno. Samantala pagdating ng panahon ni Jesus, ang pag-aayuno ay naging malaking bahagi na ng pamumuhay ng mga Israelita. Take the case of the Pharisees. Sila ay nag-aayuno 2 beses sa isang linggo. Sa Luke chapter 18 verse 12, wika ng Fariseo, 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng 10 ng lahat ng kinikita ko. Pagmamalaki ng Fariseo sa kanyang pananalangin. Oo nga, sila ay nag-aayuno, ngunit hindi tama ang kanilang puso at saloobin sa paglapit sa Diyos. Nag-aayuno sila sa pagtatangkang magkaroon sila ng pogi points sa Diyos at ma-impress sa mga tao. Sila ay mag-aayuno sa loob ng 12 oras at pagkatapos ay magiging matakaw o magiging gluton sa sandaling matapos ang pag-aayuno. Eat all you can na. Naniniwala ang mga Fariseo na makikita ng Diyos ang kanilang pagtatanggi sa pagnanasang kumain at pagpapalain sila sa kanilang pagsasakripisyo. Ginagawa rin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matiyak na alam ng iba na sila ay nag-aayuno. Matthew 6:16. Kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ng mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang gagawin ng mga taong ito ay puputiin nila ang kanilang mga mukha. Gumagamit sila ng isang uri ng pulbo upang magmukhang namumutla sila upang palabisin na kulang sa sustansya ang kanilang mga katawan. Maglalagay ng abo sa kanilang mga ulo. Magsusuot ng kanilang mga lumang damit. Iiwasan nilang maligo. At sinusubukan nilang magmukhang malungkot hanggat maaari. Nais nilang malaman ng lahat kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi lamang ang mga relihiyosong Hudyo ang nagsasagawa ng pag-aayuno. Inutusan din nila ang iba na gawin din ito. Inaasahan nila na ang karaniwang tao ay susunod sa kanilang pangunguna at mabilis na tularan sila. Itinaas ng mga lalaking ito ang tradisyon na kanilang sinimulaan hanggang sa magkaroon ito ng autoridad na katulad ng kautusan na nagmula sa Diyos. Sa verse 18 pa rin, makikita natin ang pagsaway. Si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay nagsasaya sa party sa bahay ni Mateo. Posibleng ang salu-salong ito ay ginanap ng Lunes o Huwebes, isa sa mga araw ng pag-aayuno ng mga Hudyo. Kaya't nagalit ng lubha ang mga Fariseo, pati na rin ang mga alagad ni Juan Bautista. Alalahanin natin na ang kanilang pinuno ay naaresto at posibleng patay na sa panahong iyon. Nababalot ng lungkot sila sa pagkawala ni Juan sa kanilang piling at nababahala sila na hindi rin nagpapakita ng kalungkutan si Jesus sa pagkakaaresto ni Juan na kanyang pinsan. Narito ang kanilang problema. Hindi sumasayaw si Jesus sa kanilang tugtugin. Napagpasyahan ng mga lalaking ito kung ano ang dapat at di dapat na behavior ng isang makadiyos na tao. Si Jesus ay tumanggi na pahintulutan ang kanyang sarili na maipit sa kanilang relihiyosong paniniwala. Tumanggi siyang pahintulutan ang mga walang kapangyarihang ritual ang maging focus ng kanyang buhay at ministeryo, pati na rin ang buhay ng kanyang mga tagasunod. Hindi masamang bagay ang pag-aayuno o anumang mga religious activities na ating ginagawa. Ang panganib ay kapag ang mga religious activities ay nawala na ng buhay o ng malalim na kahulugan at naging parang isang routine gawain na lamang. Naaagaw ng ritual na gawain
ang focus ng tunay na pagsamba sa Diyos. Ito rin ay nakapaglilihis sa tao upang hindi niya lubos maunawaan ang ginawang pagliligtas ng Diyos. Kung magkagayon, ang kanyang pagtitiwalaan ay ang kanyang pagganap sa mga alituntuning pangrelihiyon upang siya ay maligtas o maging katanggap-tanggap sa Diyos. Rituals can also keep the believer from experiencing genuine communion with God. Maraming ginagawang bagay ang mga tao na ritual na alam nating labag at hindi pinag-uutos sa banal na salita ng Diyos. Ibig sabihin, unbiblical. Halimbawa, ang paglalakad ng palhod para sagutin ng Panginoon ang marubdob na kahilingan o ang paglilitanya o paulit-ulit na pagdarasal para sa ikaliligtas ng kaluluwa ng isang yumaon. But even things like praying, singing, going to church, and reading the Bible can become nothing more than lifeless routines if the focus is on the ritual and not on the Lord. Ang ikalawang important point sa ating text ay sa mga talatang 19 to 20, ang tugon ni Jesus. Sa mga talatang ito, ilang bagay ang ating mapapansin. Una, ang paliwanag, verse 19. At sinabi ni Jesus sa kanila, makapag-aayuno ba ang mga panauhin ng lalaking ikakasal habang siya ay kasama nila? Hindi sila makapag-aayuno habang kasama nila ang lalaking ikakasal. Tumugon si Jesus sa kanilang pagpuna sa pamamagitan ng pagkwento tungkol sa kasal. Ang mga kasalan noong mga panahong iyon ay hindi katulad ngayon. Ngayon, sa sandaling matapos ang kasal at reception, ang bagong kasal ay magtutungo na sa kanilang honeymoon. Noong panahon ni Jesus, iba ang kanilang practice. Sa sandaling natapos ang kasal, ang bagong kasal ay nagho-host sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan sa isang linggo ng pagdiriwang. 7 araw silang magpipista at tratratuhin ang bagong kasal na parang hari at reyna. Mahirap ang buhay sa dakong iyon dahil ang lugar ay disyerto. Nagtatrabaho ang mga tao mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw para lamang mabuhay sa araw-araw. Kaya't pag ang magkasintahan ay nagpakasal, ang mag-asawa ay itinuturing na parang royalty sa loob ng isang linggo. Iyon ang pinakamagandang linggo ng kanilang buhay at lubos nilang ikinasisiya ito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga kritiko na ang kanyang presensya sa kanyang mga alagad ay tulad ng kalagayan ng bagong kasal. Hindi ito panahon para sa pagluluksa, pagtatanggi sa sarili o pag-aayuno at kalungkutan. Ito ay panahon ng pagdiriwa at kagalakan. Hindi layo ng Panginoon na sa panahong kasama niya ang kanyang mga alagad ay maging panahon ng kalungkutan, pagdadalamhati at pag-aayuno. Nais iparanas ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kasiyahan at kagalakan habang siya ay kanila pang kapiling. May ilang bagay tayong matututuhan sa verse na ito. Una, ang mga Hudyo ay naging abala sa pagsunod sa kanilang ritual at tradisyon, kaya't namis nila ang isang pinagpalang sandali. Kung kanilang kilala lamang si Jesus, ay kanilang isasang tabi ang kanilang pag-aayuno at sila ay nakisama sa pagdiriwa at kasiyahan na nagaganap. Tayo din mga mananampalataya ay maaaring guilty sa bagay na ito. Maaaring sa panahon ng ating online na pagpupulong sa pagsamba at pag-aaral ng salita ng Diyos, ay hahayaan natin na tayo ay madistract ng mga bagay. Halimbawa, may nag-text o nag-ring ang cellphone. Nawala na ang kamalaya natin na sa panahong ganito ay kasama natin ang Panginoong Hesus. Matthew 18:20. Ito ay sapagkat kung saan ang 2 o 3 ay nagkakatipon sa aking pangalan,
naroroon ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya may advice sa inyo. Off ninyo ang inyong mga gadgets and mag-concentrate sa pakikipagtagpo sa Panginoon, pagkat maaari kayong malampasan ng inihandang pagpapala sa inyo ni Jesus kung kayo ay hindi attentive sa kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. Ikalawa, ang pag-aayuno ng mga relihiyosong Hudyo ay hindi ikinalulugod ng Diyos. Alam ni Jesus na ang mga religious Jews ay hindi naman talaga siya hinahanap o ninanais. Alam ni Jesus na sila ay patuloy lamang sa pagkukunwari na makadiyos at patuloy pa rin namumuhay sa kanilang mga kasalanan. In short, ang kanilang pagsunod sa kanilang mga ritual ay pagpapakitang tao lamang. Singing hymns and gospel songs of worship, going to church, preaching, teaching, at marami pa, can all become hypocritical if they are not done out of a genuine desire to worship and glorify the Lord. And in verse 20, isang inaasahang bagay. Verse 20, subalit darating ang mga araw na aalisin siya sa kanila at sila ay mag-aayuno sa mga araw na iyon. Nilinaw ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig na darating araw na siya, ang nobyo, ay kukunin. Sa araw na iyon, ang kanyang mga alagad ay mag-aayuno at makakaranas ng kalungkutan. Ito ay tumutukoy sa pagpako kay Jesus sa krus na magiging isang madilim at kakilakilabot na araw na magiging sanhi ng kanyang mga tagasunod na magdalamhati at mag-ayuno. Kaya nga't sa mga sandaling iyon, ang mga alagad ay dapat lamang na magkaroon ng kagalakan sa presensya ni Jesus. Ang pag-unawa sa katotohanan ito ay lubos na makapagbabago sa ating pagsamba at paglilingkod sa Panginoon na hahantong sa atin na talikuran ang walang buhay na mga ritual at tradisyon. At ang katotohanan ay magdadala sa atin sa pananabik at kagalakan upang lalo pang kilalanin si Jesus at unawain pa ang lalim ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang ikatlong mahalagang point sa ating text ay sa mga talatang 21 hanggang 22. Si Jesus at ang kanyang revelation. Sa mga talatang ito, nais ni Jesus na iparating na ang kanilang mga relisyosong gawain, ritual at tuntunin ay walang lugar sa kanyang misyon. Nilalayo ni Jesus na linawin na ang kanyang ginagawa ay naiiba sa kanilang ginagawa at walang koneksyon ang kanyang ebanghelyo sa kanilang mga religious rituals. Nais niyang maunawaan nila na ang kanyang mensahe ay higit pa sa kanilang maling pangunawa sa mga kautusan. Pagkat malinaw na si Jesus ay naparito hindi upang buhayin ang Judaism, kundi upang itatag ang Kristyanismo. Ang unang pagsasalarawan na ginamit ni Jesus upang maunawaan ang kanyang revelation ng mga tagapakinig ay ang pagsasalarawan ng tinagpiang damit. Verse 21, walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, sapagkat ang bagong telang itinagpi kapag umurong ay babatak sa lumang tela at ang punit ay lalong lalaki. Isa sa kanyang mga ilustrasyon, tinukoy ni Jesus ang isang pamilyar na kaugalian ng pagtatambal ng lumang damit at bagong tela. Sinasabi niya, kung ang isang bagong patch ay natahi sa isang luma at sirang damit, ito ay uurong kapag nabasa at magiging sanhi ng paglaki pa ng punit. Ito ay naglalarawan ng espiritual na prinsipyo na ang luma at ang bago ay hindi maaaring pagsamahin. Ang Judaismo, kasama ang mga panlabas na ritual at tuntunin nito, ay hindi dapat pagsamahin ng Kristyanismo na nagbibigay diin sa isang panloob na kaugnayan sa Diyos. Si Jesus ay hindi naparito upang pagsamahin ang kanyang mga turo sa mga turo
ng kautusan at mga tradisyon ng mga religious Jews. Siya ay naparito upang tuparin ang kautusan at palayain ang kanyang mga tao mula sa pasanin ng mga alituntunin at ritual na gawa ng tao. Matthew 5:17. Huwag ninyong isiping naparito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Naparito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Kaya nga't si Jesus ang tumupad ng kautusan ng Diyos na hindi natin magawa. Nang panahon nila Apostol Pablo, mayroong mga Hudyo na nagsasabing sila ay mga mananampalataya kay Kristo, ngunit sinisikap na pasunurin ang mga mananampalatayang hintil sa mga kaugalian ng mga Hudyo. Tinatawag sila ng mga Judaizers. Tinuturo nila na hindi sapat ang salvation by faith in Christ alone. Kailangan pang dumaan ang mga hintil na Kristiyano sa pagtutuli at iba pang mga ceremonial laws. Malinaw na tinuturo ng Bible na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at hindi sa pagsunod sa kautusan at mga ritual na gawa. Galatians 2:16. Alam natin na ang isang tao ay hindi pinapaging matuwid sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang paglalarawan ng lalagyan ng alak, verse 22. Walang nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kung gagawin ito, papuputukin ng bagong alak ang sisidlang balat. Masisira ang balat at matatapon ang alak. Ang bagong alak ay dapat isalin sa bagong sisidlang balat. Ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang pagtuturo sa pamamagitan ng paggamit ng isa pang pagsasalarawan, ang balat ng hayop bilang sisidla ng alak. Noong mga panahong yun, ang balat ng kambing ay ginagamit ng mga tao upang lalagyan ng kanilang alak. Inaalis ang laman ng hita hanggang sa dulong bahagi ng leeg na magsisilbing pinaka-spout o bunganga at tinatahing maigi upang maging isang sisidlang ginagamit na lalagyan ng kanilang alak at pati na rin ng tubig. Habang binuburo o finiferment ang alak, mababanat ang balat dahil sa pag-expand ng fermentation gas. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga balat ay matutuyo at magiging malutong. Kung ang bagong alak ay binuhos sa isang lumang balat ng alak na matigas na, ang balat ay sasabog dahil hindi ito makakaunat upang ma-accommodate ang pag-expand ng fermentation gas. Parehong masasayang ang alak at ang balat na sisidlang. Ang espiritual na prinsipyo dito ay ang Judaismo kasama ang mga ritual at tuntunin nito ay hindi naglalaman ng ministeryo at mensahe ni Jesus. Hindi siya naparito upang ibuhos ang kanyang bagong alak, ang banal na espiritu, sa mga pusong nakatuon sa pagpapanatili ng mga tradisyong gawa ng tao. Sa halip, dumating si Jesus upang bigyan ng bagong buhay ang mga makasalanan at baguhin sila. Ang mga naligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya at ipinanganak na muli ang handang tumanggap ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Sila ang naging angkop na mga sisidlan para sa kanyang gawain. At yan ang nais ni Jesus na gawin sa ating buhay. Ang mga ritual na gawain, gayon din ang mga tradisyon na kinamulatan ng mga tao ay kailanman hindi makapagbabago sa makasalanang likas ng sangkatauhan. Kung si Jesus ay magiging bahagi ng ating buhay, He will create a new life within. The new life He places in you begins to work its way out of you. Kung magkagayon, di magtatagal, ang ginagawa ni Jesus sa puso ay makikita sa panlabas. Mababago ang pagkilos at pag-uugali at makikita na siya nga ay isang tunay na bagong nilalang. Wawasakin ni Jesus ang lumang sisidlan ng inyong pagkatao at bubulwak sa inyong mga puso ang bagong pagkatao na bigay ng Diyos. Kayo ay magiging bagong sisidlang na nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos.
2 Corinthians 5:16. Kaya nga, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago nang nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng bagay ay naging bago. Matthew 5:16. Sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Tunay, si Jesus ay dumating and take residence in our hearts in the person of the Holy Spirit upang tayo ay magkaroon ng kakayahang ipamuhay ang buhay na nakapagbibigay kaluguran sa Diyos. At gayon din naman, ating mararanasan ang masagana at makahulugang buhay na ninanais ng Diyos sa bawat isang tao na nananampalataya at nagpapasakop sa kanyang banal na kalooban. Isang payapa at makahulugang buhay na di kayang ibigay ng pagsunod sa mga religious activities, rituals, and traditions. Sa pagtatapos, Jesus did not come to blend His new way with old ways of living and believing. Jesus came to redeem sinners and give them new life in Him. Tinawag ito ni Apostol Juan na new birth, John 3:3. Tumugon si Jesus at sinabi sa kanya, "Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya maaaring makita ang paghahari ng Diyos." Verse 7, "Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kinakailangan ipanganak ka muli." Marami ang nagtatakpi ng pananampalataya kay Jesus sa lumang damit ng kanilang buhay. Hindi ito uubra. Hindi dumating si Jesus sa buhay mo para lamang i-remodel ang iyong lumang buhay. Nais niyang gawin kang bagong nilalang. You cannot mix Jesus and your old way of living to be saved. You have to come to Jesus and completely forsake the rest. When you do, you will discover that He has the power to transform you from what you are into what you could never have imagined. Pagpalain muli ng Diyos ang mga katotohanan na ating napag-aralan sa umagang ito. Ito muli ang inyong lingkod at tagapagturo, Brother Ed Tolosa. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat ngayon at magpakailan paman.